Hi guys, what's up mananap? Palipad naman ulit kami ni Cairo ngayon, pabalik ng Manila. After isang linggo lang napahinga dito sa Davao. So, 82. So, papunta kami ng Clark ang flight namin and then practice tomorrow sa Tarlac, Circuit Hill. Last and final turn for Berlin. Last and final turn for Berlin at 10.2590 knots per hour. The victor here will go. Last December, we started training because Cairo told us that he want to achieve something. And alam ko naman to si Cairo kapag nakapag-desisyon, hindi to sumusuko. Kaya andito kami ngayon, a few months in, talagang kayod. Kumbaga tuloy-tuloy ang ensayo dahil marami pa siyang kailangang kaining bigas para mag-improve sa sport na napili niya. We just landed here in Clark. Ulan ulit. Ayos blue ka. Dito na kami sa Clark. So, kunin na lang namin yung baggage, then hintayin namin si Dex na dumating kasi nasa expressway si Dex na yan. Ito yung second day namin dito sa Tarlac sa pagpa-practice niya ng R15. At ayan na. Ulan, kaya magandang experience para sa kanya kasi ito yung weakness niya talaga, yung ulan. Isa sa pinaka-importanting bagay na natutunan ko sa aking 28 years of experience, in racing motorcycles. If you want to improve, you have to work on your weaknesses. Kung ano yung mga kahinaan mo, talagang tatrabahuin mo yan para mag-improve ka. Pang-boxing area natin, UCC. Diba? Manila yan. Baka UFC, boy. Cairo is just 12 years old. And alam ko na talagang gusto niya itong sport na to. Kasi nakikita ko sa kanya yung dedication and sacrifice para lang makarating kung saan siya ngayon. Dahil a few months ago, ay hindi pa siya ganito ka-fit. Talaga medyo mataba siya na bata. And alam niyo naman, sa circuit racing, hindi pwede yung mataba. Kailangan mapayat at magaan. So sabi ko sa kanya, Cairo, you have to work hard after school. Kailangan mo mag-training. Kailangan pumunta sa gym. And kailangan mo maging fit. At yun nga ang ginawa niya. Araw-araw, tumatakbo siya every morning, 4 a.m. gumigising siya para mag-jogging. Kahit mag-isa lang siya, kahit wala ako sa bahay. Kahit si mami niya lang kasama niya. So, before school, tatakbo siya. After school, mag-workout siya. And ang challenge lang sa amin, sa training namin, is yung racetrack na malalaki, nasa Luzon. And we are based in Davao. Kaya talagang nahihirapan kami sa travel. At medyo madugo rin yung expenses. Pero, yun nga yung usapan namin ni Sheila.
kung ano yung gusto ni Cairo marating, susuportahan namin siya at gagawa namin ng paraan para talagang mag-improve siya sa sport na gusto niya. Try to be, first lap, try to be fast but cautious on the corner. Fast at the same time cautious. Kasi, sets the tone kapag basta ko yan. We are working on Cairo's weakness. Weakness niya kasi talaga itong ulan, basa. Alam ko si Cairo kapag na-experience niya yung mga bagay na kinakatakutan niya, eventually ma-overcome niya to. So, ganun lang. Training lang ng training. 12 years old pa lang siya, so habang maaga pa, araw-araw, trabaho lang ng trabaho. Working on the weaknesses niya para magkaroon ng progression. Sa mga nakakakilala kay Cairo, malalaman talaga na malaki yung improvement niya dahil ang laki ng pinayat niya, naging kondisyon yung katawan niya, nagbago yung mindset niya. For me, yung bata kasi magbabase talaga yan sa mga magulang, no? If you give them love but also challenge them to be a better version of themselves, talagang mag-i-improve yung mga bata. Kaya para sa akin, yun yung naging learning ko sa father ko. Pinakita niya yung pagmamahal niya sa akin, but also he challenged me to step up and achieve the goals na talagang sineset namin. Pag meron kaming sineset na goals, ina-achieve namin yun. Parang never give up mentality. And ang lagi kong sinasabi kay Cairo is when you are working, kapag may ginagawa ka sa sportsman o sa trabaho man o sa studies mo man, kailangan maximum effort. Yung maximum effort na term na yon is, kumbaga, ibigay mo yung best mo and then God will reward you ng sobra-sobra pa sa ginawa mong trabaho. Kumbaga, pag meron kang ginawang trabaho ng buong puso, ay talagang i-bless ka ng Panginoon. Makikita ko naman kay Cairo na talagang consistent siya, hardworking, resilient. Siyempre, minsan meron siyang doubt, pero kailangan mong i-instill sa kanya na nandito lang ako, susuportahan kita, huwag ka matatakot, kayang-kaya mo. Comfortable ka na, so now you can push. And the purpose of the figure 8 on sa dulo is to know the limitation, hanggang saan ka mag-lim. So push the limit there because this is training. We learn from this training. Matuto tayo dito training na to kung hanggang saan yung limitations ng gain angle kung saan ka comfortable. So in the race, alam mo, you can adjust on yourself. I think it's now fun. I'm having fun in the wet spa, and I think I can still go faster. I can still push harder. So yeah, that's what we're here for. And ganun lang talaga ang plano. Continue improving each and every day. Tapos disiplina lang sa sarili. Let's see kung saan kami dadalhin ni Cairo, no? Saan kami papunta dito sa ginagawa naming pagpupursige dito sa pangarap niya. Swimming pool